Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal kong magulang, kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag nating kalimutan ang purpose natin, bakit naririto tayo sa mundong ibabaw. Dahilan ng pagkakalikha sa atin ng ating dakilang tagapaglikha. Sapagkat nowadays nakikita natin, nakakalimutan nila kung ano nga bang purpose nila, bakit sila nilikha ng Panginoon. At ang dakilang tagapaglikha ay nagwika mula sa banal na Quran. Kanya sinabi, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko, sabi niya, nilikha ang mga jin, ang mga engkanto, at ang mga tao, maliban na lamang na ako ay kanilang sambahin. Ito ang tinatawag na worship, ang pagsamba, mga minamahal kong kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. Ang sabi ng ating mga ulama patungkol sa tinatawag na ibada, ito yung pagsamba ni Shaykh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah, na kanyang sinabi, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal afal al-zahira wal batinah. Ito ibig sabihin, sinabi ng ating mahal na Sheikh, ito yung pangkahalatang salita. Sa lahat ng bagay na nagugustuhan, kinalulugdan ni Allah. Mula sa salita, tulad ng halimbawa, subhanallah, alhamdulillah, ito, salita, wal afal, katulad ng salat, ito mga ginagawa natin. Al-zahira, kumbaga ito yung mga lantad na ginagawa, tulad ng ginagawa ng mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wal batina, ang zahira, katulad ng hajj. Al-batina, tulad ng pagtatawakkal kay Allah. Ito yung mga gawain, kung was na ginusto ni Allah, ito yung matatawag na ibada, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Salita, gawa, ito man ay lantad o patago as daw na nagugustuhan ni Allah, ito yung pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagsamba, ang ibada, laha thalathatu arkan. Ang ibada, ang worship, sabi ng ating mga ulama, ito yung may tatlong tinatawag na haligi. Una, mahabbatullah. Wathani, al-khawfu min Allah. Wathalis, raja'ullah. Ito tatlong bagay na dapat natin pakakatandaan. Ito yung mga tinatawag nilang rukun, arkan, no? Ng tinatawag na ibada. Una, mahabbatullah, pagmamahal kay Allah. Na kung sa isang ay binanggit ng dakilang tagapaglikha, walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Sila yung mga mananampalataya, ang higit na nagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalawa, pagkatakot kay Allah. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Na kung saan sino man ang natakot kay Allah sa pakikipagtipan kaya pakipagkita kay Allah, na kung saan natakot kay Allah, bibigyan siya ng dalawang hardin. Allah. Pangatlo, raja'ullah. Sa sinabi sa isang aya, na kung saan sa Suratul Kahf, ang panghuli, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Sino man ika ang gusto niyang mamit ang kanyang dakilang tagapaglikha. Na kung saan gusto mo, sino bang ayaw kay Allah subhanahu wa ta'ala na makipagtapo ang kanyang dakilang tagapaglikha. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Gumawa siya ng mga gawaing pagsamba, mga gawaing kabutihan. At wag na wag siyang ipagtatambal. Allah. Kaya mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, ito ang tinatawag ating mahal na Syekh. Ito na mashallah, ziyarat al-Syekh bima bari, inshallah. Kaya mga kapatid, gawin natin sa ating mga sarili. Ito yung dahilan natin bakit nandito tayo sa mundong ibabaw. Ang sambahin, ang dakilang tagapaglikha, at huwag na huwag siyang ipagtatampal at gumawa ng gawaing kabutihan ayon sa kanyang pinag-uutos. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.